may lifestyle check na isinusulong ang Pangulo, mga kababayan. May lifestyle check na isinusulong ang Pangulo, mga bossing, no? At ang House leaders, mga kababayan, diyan sa Kongreso, walang problema. Wala po silang problema na maisama o wala po silang problema na i-check yung kanilang pamumuhay, i-check kung saan nanggagaling yung mga perang pinanggagasos sila, etc., etc. Ayan ho. House leaders, walang problema. Isama sa lifestyle check. Here, isama ang hudikatura. Ang tanong ho dito, mga bossing, papayag naman kaya yung mga senador natin sa mga pa-lifestyle check ng Pangulo? Di ba? Alam ko si Inday Sara Duterte sabi, oh, okay na okay yan. Sali kami dyan. Oy, okay. G kami dyan. Sabi ni Inday Sara Duterte. Pero kapag kayong nagkatanungan na, Inday, pwede na po bang buksan yung inyong bank account na joint account ni dating Pangulong Duterte? Wala, hindi mga pumapayag. Mamumukpok pa ng mikropono yung dating Pangulong Duterte sa sobrang pagkapikon. Di ba? Oh. Dapat kung talagang G sila dyan, okay sila dyan, doon umpisahan. Di ba? Kung ayos sa kanila yung lifestyle check, doon umpisahan. No? Suportado ng leader ng Kamara na utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa ilalim sa lifestyle check ang mga kawani ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative House and Public Account Chairperson o Chair Terry Redon. Mahalaga na hindi lang iisa ang ahensya ang tutukan, kundi lahat ng sangay ng pamahalaan. Ang tanong kung papayag ba ang Senado dyan? Papayag ba yung ibang mga sangay ng pamahalaan dyan? Baka hindi. Baka matakot. Baka magsiresignan. Kapag kaho natuloy yan, I think wala naman pong problema na magkaroon din po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso, miyembro po kahit sa hudikatura. Kasi siyempre kailangan po talaga ang all out, talagang all encompassing. Tsaka ito ho, mga kababayan, napakasimple lang ho, no? Kung ikaw wala kang tinatago, sali ka dyan. Kung ikaw wala kang tinatago, join ka dyan. Sagot ka kagad. No, pero hindi yung style nung Sara Duterte, Yung style ho ng Vice Presidente, mga kababayan, yung tipo ba, sige, okay sa amin yan. Pero kapag ka nagkalkala na po, kapag kayo, sige, unahin na natin, umpisahan na natin sa inyo. Wala na, takot na ho yan. Takot na ho yung mga yan, mga bossing. No? Takot na po yung mga yan. Kung ano-ano na ang sasabihin niya, mamumukpok ng mikropono sa ulo, pinupolitika, ibabalik lang po niyang mga yan. Pinupolitika kami ng mga yan. Kaya po, pag tumatakbo dito, yung kanilang mga supporter at ipinagtatanggol po sila, paulit-ulit lang sasabihin, pinupolitika pa kami niyan. Wala po silang maayos na sinasabi na dahilan. Dahil nga po, walang maayos na o walang konkreto na depensa yung kanilang mga iniidolo ho. Diba? Dagdag pa niya. And more importantly, mayroon hong talagang mga expectation on all government officials na talaga naman pong dapat we should be able to lead and live modestly. At ito pa ho mga kababayan, isa doon sa ikay naiinisan at asar na asar po ang mga DDS, wala pong iba kundi si Congressman Benny Abante, handa, ready. Kung nais ng Pangulo, simulan sa DPWH, well, in good, no? Pero kinakailangan lahat yan, pati judiciary, lahat na talagang magkaroon ng lifestyle check. Ready sila, I am in favor of what the President has said. Baka hindi mga kurakot yan, iba madadamay lang sa kawalang yaan. Sabi ni Joel Depano, sis, nakikinig lang kasi busy ako. Di ko nakita. Sabi ni Henry Victorio, dapat unahin ang mga Duterte sa lifestyle check. No? Biruin mo pa naman.
bakit hindi mapapa-question ho ang mamamayang Pilipino sa mga sa mga Duterte? Koopman pa lang, no? Bilyon na ang gastos nila sa loob pa lang ng isang taon. Sabi naman ni Pulong, okay lang yan. Kayang-kaya natin yan. Magkano sa isang taon? Kulang 2 bilyon po. Yakang-yaka yan. Sabi ni Boss Pulong, bakit ho? Naging 2 bilyon. Kulang 2 bilyon. Dahil nga ho, mga kababayan, 150 million daw po per month ang bayad. 150, multiply mo sa 10 buwan na lang, 1.5 billion. Dagdagan mo ng 2 buwan, 300, 1.8 billion. Kaya siguro, okay lang yan. Tapos, ang palabas ng dating Pangulong Duterte, wala nga po akong pamasahe nung pumunta dito eh. Wala kaming pamasahe nung papunta dito sa Congress eh. Paniwalang-paniwala yung mga DDS. Paano yan pag natuloy ito mga DDS? Yari na, lagot na, yari na, kawawa na, iyakan na naman, sasabihin niya naman, pinupolitika lang yung mga idol namin na mga Duterte. At yan ho, yung paulit-ulit nilang sinasabi, pinupolitika yung kanilang mga iniidolo, mga bossing. Paulit-ulit lang. Ano? Pero kapag katanungan at sagutan, yun pa din po ang kanilang sasabihin. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir, dakuin natin ito. Naku, ito. Siguro, napansin ko rin kasi Ayan! Nakababatang Marcoleta! Iyakin din to sa Kongreso eh. Di ba? Iyakin din ho to sa Kongreso, mga boss, Chief Amo, sir eh. Bumabanat kay Atty. Claire. Sabi ni Roland Joseph Kabigting, bobo talaga nirerekta mo naman yung mga DDS. Ako nga, hirap na hirap magsalita dito para wag sabihan sila na BO-BO eh. Ikaw nirerekta mo. Bobo talaga mga DDS, may kapansanan talaga sa pag-iisip. Hanggang ngayon, naniniwala sa mga Duterte. Ngayon ho, mga kababayan, sabi ni Linda Amor, kada 10 years po, civil engineer po, eldest ko. Aba, sana all, civil engineer, no? Sana po makatapos. Game! madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga or labanan yung mga kritiko ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Yan, nabanggit, no? Banggit na banggit si Yusek. Naku, si Marcoleta, yung tatay nito, umiiyak din kay Yusek Castro eh, no? Kay Atty. Claire Castro eh, mga bossing. Claire Castro. Uy, napansin niya pala ako. Okay. Talagang mga clear.